and DBM is here. Thank you. Maraming salamat po, Madam Comsec. Alam niyo po, mga mahal namin panauhin, nung siguro mga unang linggo pa lang namin dito, si Senator Raffy Tulfo, wala na siyang binanggit kung hindi ang kapakanan ng mga nagtatrabaho sa PTV4. Katunayan po, meron din siyang bill. Hindi nga lang po sa akin napunta to, sa ibang committee napunta. Ito pong directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the alleged anomalies, mismanagement, and corrupt practices prevalent in the state-run Philippine Television Network Incorporated PTV4, including but limited to non-increase of employee salaries for the past 15 years, irregular composition of the board of directors, and misuse of funds. Hindi nga lang po sa akin ito napunta dahil sa Blue Ribbon, pero nagpapasalamat po tayo dahil nandito din po si Senator Raffy para makibahagi po sa ating usapin ngayon. Senator, baka meron po kayong opening statement. Maraming salamat, Mr. Chair. At that time, iba pa yung management noon when I filed that bill. And I'm happy to inform everybody na nagkaroon na ng palitan ng management and si Ms. Ana Puod na ang general manager. And I'm hoping na ayusin mo yung mga problema because I know you personally masipag ka na empleyado. I used to work with her sa TV5. At nakita ko naman yung kasipagan talaga ni Ms. Ana Puod. Yung last hearing natin, nabanggit nyo na wala nang tali yung mga silya. Kasi last time, kaya kung pinimbestigahan niya, Mr. Chair, yung mga silya nakatali sa cabinet kasi nanakawi ng mga kasamaan doon. Kasi kulang sa silya eh. Naayos na yun. Okay, tapos meron pa yung mga kesame, tapos yung parking, and I would assume that ayos na. Saka yung mga sweldo. So, yun, Mr. Chair. And so far, so good. Mukhang na-address na ng issue. Meron pa bang issue na hindi pa na-address na nabanggit ko doon sa resolution? Nakita niyo yun? Opo. Meron pang hindi malanayos. General Manager? Good afternoon, Your Honors. Well, right now po, we are processing the regularization of our employees because 2005 po nung huling nagregular ang PTV. So may mga contracts of service po kami na who have been with us for 25 years na hindi pa po sila nare-regular, and we are just waiting for the approval of the Civil Service Commission so we can begin the process of regularization again after 20 plus years. So that's one of our major projects po before the end of this year. And also, since next year po, February, is the 50th year of PTV. So, isa pa po yun sa mga pinaghahandaan namin because hopefully by that time, yung aming pong plano na maging number 2 sa buong Pilipinas and hopefully maging number 1 ay maumpisahan na po namin. So, very ambitious projects po on the pipeline for PTV. And of course, if to be able to do those things po ay much needed help po in terms of financial and also po sa iba pang mga bagay para po maumpisahan namin yung mga proyekto na tinatarget po namin for PTV. So, bala po bang talunin ng TV5? Kasi sabi mo, hopefully, maging number 2. Okay. Anyway, of course, that's your Actually, sir, Your Honor, that's the dream of the President. He informed us of his desire to make PTV the number 1 TV station po in the Philippines. And why not? I mean, it's a beautiful project po na pagtatrabahuan at hindi ko masama mangarap, and I think with the capability of the personnel of PTV at saka yung suporta po ng Senado, ng Kongreso at saka ng administrasyon po ni Presidente, I'm very positive that we can do that. Siyempre hindi ko po gustong magmayabang, but all hands on deck po so that we can do that. I'm sorry po dun sa mga ibang station kasi ganun po ka-sharp yung aming goal, but that's our target and our intention po is to be number 2 and to be number 1. Yan, nilalaksan ko na po yung boses ko. 101% commitment to do so. Kasi nga po, Mr. Chair, sa ibang bansa, yung mga government station, TV station, yun yung palaging nangunguna dahil yun ang pangunahing pinagkukunan ng mga information
ng taong bayan nila. Dito sa atin, ang PTV4, pasensya na, galing ako dyan noon, bulok. Wala nanonood, may equipment. Yung mga tao, demoralized kasi nga, mababang sweldo, tapos contractual for so many years na nagtatrabaho, walang benepisyo and all. So, hopefully that should change. Dahil ang purpose naman talaga ng PTV4 is para iparating yung mga programa ng ating gobyerno, far-flung provinces. Kasi ilang pag-station nga ng PTV4 in radio and TV? Right now po, we have 16 stations nationwide. Tapos meron po kaming 6 na digital transmitters pa. And we're looking at putting out 60 total po sa buong Pilipinas. So, mababa pa po yan kumpara doon sa GMA tsaka sa iba pong network. But hopefully with the funding po from the national government, mas makapagtayo po kami ng mas marami pa pong facility. Yung infrastructure po napakahalaga para yung coverage po ng PTV ay maging 100% po nationwide. Kasi kung wala po kaming hardware, wala po yung tower, wala po yung transmitter, kahit ano pong baguhin namin sa content, ay hindi naman po makakarating sa mga Pilipino. So, dapat po magsabay po yun. Yung naasikaso po yung welfare ng mga empleyado naming mga magagaling at saka dedicated. And at the same time, yung physical infrastructure po namin ay mapondohan para po yung mga tower po at saka transmitter na dapat po naming matayo at mabili ay nandyan na rin po. Okay. Madalas ako manood ng mga programa sa PTV4. Ang isang napansin ko lang, maraming replay. Baka pwedeng mga bago naman papalabas nyo, lalo na tungkol sa mga ginagawa ng Presidente, yung kanyang pagdidistribute ng mga bigas sa iba't ibang probinsya. 3 beses ko na ito napanood, ulit-ulit na lang. Maglagay ka ng mga bago. Tapos, pag merong mga cabinet meeting, kung pinapayagan kayo, why don't you cover that? Kasi importante yan para malaman kung ano na pag-uusapan sa cabinet meeting, ano yung mga direktiba ng Pangulo sa kanyang mga kabinete. And we need to know about that. So, bakit wala ako napapanood na mga palabas tungkol sa mga meeting ni Presidente sa kanyang mga kabinete? Nung nag-assume po ako nung June, sabi po dun sa study, 70% po ng content ng PTV ay replay. And so far po, recently, just last month, nag-launch po kami ng 14 na bagong shows. And we're planning to do more. Ang binabago ko pong grid ay mula 5 a.m. hanggang 12 midnight. At hopefully po makapag-introduce kami ng mga 40-50 bagong programa. Plus, ang PTV po kasi aside dun sa main channel na PTV number 4, meron pa po kaming 3 channels na kailangan po namin baguhin din yung programming nun. So, syempre po, nababagalan po ako sa sarili ko, pero kilala niyo po ako, Senator, mabilis po akong gumawa ng show, but hopefully po, yung 20 po na nagawa na namin ngayon ay madagdagan pa po namin ng kahit 30 pa po in the next few days. But of course po, you have to understand na we need additional money po to come up with content kasi kahit po sanay po ang gumawa ng content at a very low cost, kailangan pa rin po ng konting puhunan para po makagawa ng mga bagong programa. Kaya yun po, ang hinihingi po namin ng tulong, madagdagan po yung pera po ng PTV. Kasi right now po, ang binigay lang po sa amin, yung na-approve po ay 128 million, just enough for the operating expenses po. Pero wala po kaming pangkapital at saka panggawa po ng mga bagong programa. So, kailangan po namin talaga ng tulong nyo. And at the same time, hindi lang po yung panggastos ng bagong show, kundi po makapagpasahod po kami ng mas maayos at saka mabigyan po ng magandang work condition yung mga kasama namin kasi kahit po anong galing po ng mga kasama ko, kung hindi po sila nabibigyan ng magandang compensation, hindi po kami makaka-attract ng mas magagaling pa pong mga tao sa creatives, sa production, para po mag-join po sa PTV. Dahil, of course po, marami pong nawalan ng trabaho po sa ABS-CBN tsaka sa ibang channel. Hindi po namin sila ma-attract if we do not have the money to pay them right. So, pera po talaga. Yun po ang primary na tulong po ng kailangan po ng PTV. Diyan magaling si ating Mr. Chairman, Robin Padilla. Kailangan daw karagdag ng budget. Baka pwede mong ilakad na madagdagan ng budget ng PTV4. Senator Rafi, napakaganda po nung sinabi ni Ma'am, ano? Kasi
ang tama po yung sinabi kanina na dapat kayo mag-number 1 kasi gobyerno kayo eh. Wala akong alam na bansa na hindi sinusuportahan ang kanilang government channel. Lalo na noong mga panahon ngayon, sangkaterba ang fake news. Dapat kayo ang namamayagpag. Opo. Siguro suportahan po namin kayo pagdating ng inyong budget hearing. Sisiguraduhin po namin nandun kami. Para siguro naman dapat sa dinami-dami ng naririnig namin na confidential funds. Dapat siguro meron din kayo siguro. Hindi kayo bibigyan ng confidential funds. From there, siguro mabigyan din kayo. Dapat, di ba